Nagtangis ang hangin sa bubong ng lumang bahay sa Batangas, ng isang unggo na hindi mo malilimutan. Tila tinatanong nito kung bakit may lugar sa mundo na hindi iniwan ng alaala. Huwag kang lalapit, ang bulong ng mga kapitbahay. Pero may isang matandang babae na hindi nakapigil, habang dahan-dahang naglalakad siya sa alulong ng aso at sa putik ng daan. Para may tinatawag na hindi marunong maglakad palayo. Sa unang tingin, pinto na umipit at mga kurtinang nalubog sa araw lamang iyon ang makikita. Ngunit kapag tumingin ka ng mas malalim, makikita mo ang mga maliit na palatandaan ng isang buhay na biglang huminto, ang takbo ng oras na tumigil sa isang tasa, ang maliit na kandila na hindi natunaw ng husto at ang amoy ng lumang tsa na naghahalo sa amoy ng basang lupa. Si Aling Rosa ay tumigil sa mataas na bato at tumingin sa bahay na iyon na parang tumingin sa salamin ng isang lumang pagkukulang. May amoy ng sampalok at lutong kanin mula sa malalayong kusina, at ang kanyang mga paa, sanay sa palakol at halaman, ay nakarinig ng kakaibang tunog, parang kuko na kumukurap sa lumang tabla. "Deti, may tawa rito," sabi niya sa sarili, at ang dibdib niya ay naupos, hindi dahil sa pagod kundi dahil may kilabot na bumababa mula sa loob. Naalala niya ang guro ng barangay, si Luz Viminda, na magiliw sa mga bata. Alam niya ang pangalan, alam niya ang tinig, at ngayon ang pangalan ay naging panaginip na sumusunod sa kanya. Sa paglapit ni Aling Rosa sa bakuran, napansin niya ang isang upuang umiindayog sa veranda, hindi dahil lang sa hangin, kundi sa isang paggalaw na may timbang at leyon. Isang maliit na braso ng relo ang nakalatag sa simento, tigib ng limot, at ang tarangkahan ay bahagyang bukas na para bang bibig na sumisigaw pero pinipigil. May amoy ng lumang tela at ng pawis ng nagdaang mga taon. May kulay ng pulang ribbon na naiwan sa gilid ng hagdan at isang maliit na alambre na umurong sa hangin. Ang mga detalye na iyon ay hindi lamang mga bagay, mga piraso sila ng isang kuwento na hinihintay na buuin. Habang pumapasok siya sa loob, unti-unting nagiging salaysay ang bawat hakbang. May mga kandila na hindi tuluyang natunaw, isang tasa na may mansa ng cup na parang nagpapaalala ng huling mainit na sandali, at isang piraso ng papel na may tinta na halos nawala sa gilid. Ang bawat bagay ay nagtatanong, sino ang huling humawak ng tasa? Bakit naiwan ang sapatos sa tabi ng kama? Sa utok ng tao, kapag may kakaibang tumatak sa paligid, agad na nagigising ang kuryosidad. Ang amygdala ay maglalabas ng alarma at ang hippocampus ay maghahanap ng mga koneksyon. Dito nag-uumpisa ang ating emosyonal na paglalakbay, hindi lamang upang malaman kung ano ang nangyari, kundi upang maramdaman ang bigat ng pagkawala. May isang musika, isang lumang lullaby, na dumadaloy mula sa itaas, mahina, hindi malinaw, ngunit sapat upang iangat ang balat sa braso. Ito ang kanta ni Luz Viminda, bulong ng isang kapitbahay na may halong paggalang at takot. Ang mga matatanda ay tumahimik at ang mga bata ay kumikilos na parang may panloob na pag-alala. Nagdudulot ito ng incongruence. Ang isang awitin na dapat magbigay aliw ay nagiging sanhi ng malamig na pag-ikot sa tiyan. Napuwersa ang isip na magtanong, aano nagbago ang isang bagay na dati magaan at maamo? Sa hagden, may bakas ng paa sa alikabok, landas na hindi perpekto pero malinaw. Sa mga salamin na natakpan ng dumi may mga anino na para bang naglalakad din. Hindi mga silweta ng buhay, kundi imprint ng damdaming hindi malimot, pag-ibig, galit, pagsisisi. Sa isang sandali, ang katahimikan ay nagkaroon ng tunog, isang mahina, malalim na pag-ubo, parang tinig na pinipigil. Sino ang nag-ubo? Ano ang hinihiling ng tinig na iyon mula sa madilim? Sa puntong ito, nagsasama ang simpatiya at kuryosidad. Bawat tanong ay nagbubukas ng isa pang tanong, at ang isipan ay mas lalo pang nangangailangan ng sagot. Ang tahanan ay parang may sariling pulso, mabagal ngunit may direksyon, at habang mas malalim ang ating pagsilip, lumalalim din ang tanong. Anong lihim ang iniingatan ng dingding na ito? Sa mga labi na matatanda, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan, Luz Viminda. Ngunit paano natin malalaman kung ang pangalan ay tanda ng pag-ibig, ng sumpa, o ng simpleng alaala na hindi matanggal?
May isang piraso ng papel na natagpuan ni Aling Rosa. Bahagyang may tinta lamang. Isang piraso ngunit tila naglalaman na maraming hindi nasabi. Ang utok natin ay ninais ng kapanatagan, ngunit ang mga detalye ay nagbibigay lamang ng mas maraming puwang sa palaisipan. May liwanag na tumatago sa mga punit-punit na kortina na nagpapakita na maliliit na butil ng alikabok, kumikislap at nawawala. Mabango pa rin ang lugar ng lumang sa at lupa, nagbubuhos ng kakaibang halo ng init at lamig sa puso. Sa ilalim ng lumang kahon may napunit na litreto, kalahating ngiti, isang meta, at ang maliit na detalye na iyon ay pumipintig sa damdamin ni Aling Rosa. Tila may sinasabi ang mga bagay na iyon. May pag-ibig na hindi natapos, may tanong na hindi sinagot. Bago matapos ang sandali, may natagpuang baka sa veranda, munting marka at mansa ng tinta. Ano ang naiisip mo? Isulat ang unang salita o pangalan na pumasok sa isip mo at ilagay ito sa mga komento sa ibaba ng video, ang pangalan o alaala na agad na tumawag sa puso mo. Nang hawakan ni Aling Rosa ang lumang piraso ng litreto, parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napatingala siya at sa saglit na iyon, parang bumalik ang lahat. Ang mga huni ng ibon, ang tawanan ng mga bata, at ang tinig ni Luz Viminda na tumatawag ng mga pangalan sa silid-aralan sa tabi ng kapilya. Mga anak, tandaan ninyo, ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Iyon ang huling pangungusap na narinig na marami bago siya tuluyang nawala. At gaya ng mga salitang iyon, ang mga tao ay nanatiling naghahanap, hindi ng katawan, kundi ng dahilan. Sa bawat sulok ng barangay, may iba't ibang bersyon ng kuwento. Isa raw itong kwento ng pagtakas, isa naman ng kasalanan, at para sa ilan, isang sumpa na ipinasa mula sa bahay na iyon. Noong unang gabi matapos mawala si Luz Viminda, tumigil ang mga ilaw sa buong barangay San Miguel. Wala nang dumaan sa kalsada, at ang mga aso ay humeho na parang may kinakausap. Ang mga matatanda ay nagsindi ng mga kandila sa labas ng kanilang bahay at nagdasal ng rosaryo. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang batang babae, si Neneng, ang nagsabing may nakita siya. Nakita ko po si Maam sa bintana, sabi niya habang nanginginig. Nakatingin lang siya, parang nag-aabang. Wala sa kanila ang naniwala, pero mula noon, walang lumapit sa bahay na iyon kapag lumalalim na ang gabi. Ang mga araw ay lumipas na parang walang laman. Ang mga dahon ng mangga sa bakuran ni Luz Viminda ay hindi na rin nagbunga. Sabi ng mga kapitbahay, harang kasabay ng pag-alis niya ay dinala rin ang sigla ng lugar. Ngunit isang umaga, may amoy na kakaiba ang sumingaw mula sa loob ng bahay. Hindi amoy ng patay, kundi ng lumang pabango. Amoy ng bulaklak na ginamit sa misa noong huling araw na nakita siya. Ang ganitong amoy, sabi ng mga lola, ay tanda na may kaluluwa na gustong magpaalala. Ngunit bakit ngayon lamang bumalik? Bumalik si Aling Rosa kinabukasan, dala ang maliit na lampara. Gusto niyang alamin kung totoo ang sinabi ni Neneng. Habang pumapasok siya sa pinto, maririnig ang mahinang paglagitik ng kahoy at sa bawat hakbang, ang lamig ay tumatago sa kanyang balat. Ang paligid ay parang humihinga, mabagal. Tila nag-aabang din sa isang sulok ng sala. May nakasabit na lumang kalendar mula sa taong 2007 at sa petsang ika-21 ng Nobyembre ay may bilog na pulang tinta. Iyon daw ang araw bago siya mawala. Ang mga tao ay madalas magsimula ng haka-haka kapag may mga hindi may paliwanag. Baka may kasalanan, bulong ng isa. Baka may tinatago, sabi na iba. Ngunit may ilan, gaya ni Aling Rosa, na hindi naniniwala sa mga tsismis. Alam niyang si Luz Viminda ay mabait, ngunit tahimik, at minsan, sa katahimikan, doon nagtatago ang pinakamabibigat na sikreto. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng lemesa. Isang lumang notebook na tatakpan ng alikabok at may mga pahinang halos punit. Sa unang tingin, parang journal ng guro, ngunit sa bawat pagbukas, hindi leksyon ang laman kundi mga sulat, mahahabang liham na hindi kailanman ipinadala. Ang unang sulat ay para kay Miguel. Ang mga salita ay puno ng damdamin, halong takot at pananabik. Hindi ko na kayang itago ito, ngunit kung malaman nila,
baka mawala ang lahat. May mga tuldok ng luha na bumakat sa tinta at ang dulo ng liham ay naputol sa gitna ng pangungusap. Sa likod ng pahina, may nakasulat na kakaibang linya. Kung may maririnig kang awit sa gabi, huwag kang sasagot. Ang ganitong mga salita ay parang paalala mula sa nakaraan, ngunit sabay ding nagbubukas ng pinto sa mas malaking palaisipan. Kinabukasan, ipinasya ni Aling Rosa na ipakita ang mga liham sa kapitan ng barangay, ngunit nang balikan niya ang notebook sa bahay, wala na ito. Naiwan lamang ang alikabok at amoy ng lumang papel. Sa gabing iyon, habang umuulan, tumambay siya sa veranda ng sariling bahay, tinatanaw ang lumang bahay sa malayo. Sa bawat kidlat, saglit niyang nakikita ang silweta ng isang babae sa bintana. Hindi malinaw, ngunit sapat upang magdala ng tanong, totoo ba ang nakikita niya? O isa lamang itong imeheng nabuo ng pagnanais na maintindihan ang hindi may paliwanag. Ang mga kapitbahay ay muling nagbulungan. Ang mga matatanda ay nagsimula ng magdala ng asin at tubig sa kanilang mga bakuran, isang sinaunang paraan ng pagtaboy sa masamang espiritu. Ngunit may isang bagay na hindi may tatanggi. Tuwing gabi, sa pagitan ng alas 10 at alas 11, maririnig sa hangin ang himig ng isang awit, mahina, nanginginig, ngunit malinaw na pamilyar. Tulog na, anak, at huwag kang matatakot. Ito ang perehong kanta ni Luz Viminda para sa kanyang mga mag-aaral. Habang pinakikinggan iyon ni Aling Rosa, napansin niyang may kumikislap sa loob ng bahay. Isang ilaw, kulay dilaw, dumarating at nawawala na parang ilaw ng lampara na binubuksan at pinapatay. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ito, pero isang bagay ang sigurado, may gustong magpansin. Sa ilalim ng ulan, tumayo siya, himinga ng malalim at tumingin sa langit. Ang mga tanong ay nagsimulang maghalo sa kanyang isip. Sino si Miguel? Bakit siya tinutulig sa ng mga liham? At higit sa lahat, sino ang nagbalik ng awit sa gabi? Nang umabot ang gabi sa pinakadilim nitong yugto, tila huminto ang oras. Sa malayo, ang bahay ay parang lumulubog sa ulap. Ngunit bago siya tuluyang pumasok muli sa loob ng kanyang bahay, may nakita siyang gumagalaw sa veranda ng bahay ni Luz Viminda. Isang kamay, mahinang kumakawe, tila may gustong sabihin. Ngunit nang tumama ang liwanag ng kidlat, wala na ito. Ang mga tanong ay bumigat sa dibdib ni Aling Rosa at sa kanyang isip. Isang bagong larawan ang nabuo. Isang babae, naglalakad palayo, bitbit ang isang liham na hindi kailanman naipadala. At doon, sa pagitan ng ulan at katahimikan, nagbago ang lahat. Sapagkat sa susunod na umaga, may isang bata na naman ang nagsabing nakakita siya ng babae sa bintana at sa kanyang kamay, may hawak itong pepel na may bahid ng luha. Ang mga anino sa bintana ng lumang bahay sa San Miguel ay hindi na pangkaraniwan. Sa pagdilim ng gabi, tila umikot ang mga ito at bumubuo ng hugis na hindi mo agad mawari. Si Neneng, ang batang unang nagsabi ng kakaiba, ay umiyak hindi dahil tukso o takot lang. Ang kanyang luha ay may daladalang pag-aalala. Parang may humahaplo sa kanyang balikat mula sa isang kamay na hindi nahahawakan. Ang haplos na iyon ay nagdulot ng tanong sa mga matatanda. Imahinasyon ba ng bata? O isang tunog mula sa loob na gustong magpahayag ng sarili? Umasok si Aling Rosa sa sala na may daladalang maliit na lampara at sa bawat hakbang ay nag-iiwan ng tunog sa alikabok. Ang manika sa aparador ay nakatingin sa kanya na parang may dalang alamat. Tila may itim na mata itong nagbabante. Sa mesa, ang mansa ng tsa ay hugis puso at ang lumang orasan ay tumitigil sa sandali na tila sinubukan magtala ng huling paghinga ng oras. Ang mga detalyeng iyon, kahit payak, ay bumubuo ng pattern na hindi madaling palampasin. Ang utok ay agad maghahanap ng koneksyon, at ang puso ay sabik na malaman kung ano ang pinagmulan. Isang gabi, inilagay ni Aling Rosa ang maliit na recorder sa ilalim ng lemesa. Inindot niya ang pulang buton at iniwan ang bahay ng may pagod na paghinga, dala ang isang estranghero sa dibdib, ang inaakala niyang kapayapaan. Kinabukasan, nang buksan niya ang aparato, may tumunog na malabong pag-iyak at isang pagsisigaw na may halong pagsisisi. Hindi ko na kayang itago. Ang mga salita, bagaman magulo at hangal,
ay tumago sa kanyang mga ugat at nagpasiklab ng mga bagong tanong. Ano ang kinukobli ng sinumang nagsalita? Kanino ang pagsisigaw na iyon? Nag-iba ang kilos ng baryo. Ang mga babae ay nagsimulang magtipon sa ilaw ng poste, nagdadala ng asin, dahon ng bayabas at maliliit na rosaryo, hindi lamang bilang ritual kundi bilang anyo ng pag-aaruga sa kanilang komunidad. Ang kapitan ng barangay, praktikal sa pamamaraan, ay nagmungkahi ng mahinahong paghahanap sa hardin. Nang kanilang hinukay ang isang bahaging lupa, napansin nila ang maliit na bilog na tila hinukay at muling tinabunan. Hindi malalim, ngunit sapat para makahawak ng pag-aalinlangan. Sa gilid ng kanal, may natagpuang piraso ng pepel na bahagyang basa. Isang pangalan ang malinaw, Miguel. Kilala siya sa bayan, may asawa, may tindahan sa kanto, at ang paglitaw ng kanyang pangalan ay parang malamig na hangin na dumampi sa mga mukha. Hindi agad nag-conclusion ang mga tao, ngunit ang ideya ng lihim na ugnayan ay mabilis na kumalat sa mga bulungan ng mga kapitbahay. Kasabay nito, gabi-gabi ay dumaratal ang isang lulebi, ang isang kanta na dati inaawit ng guro sa mga bata. Bakit ngayon ito parang kutsara ng alaala na palihim na bumabalik? Isang gabi, naglakas loob ang ilang kababaihan na pumasok sa bahay na may kandila at rosaryo. Hawak ang isa't isa, pumasok sila na may awit sa bibig, pagbabakas ng tapang at pag-asa. Ngunit nang paluhurin nila at tiningnan ang ilalim ng lumang sahig, napansin nila ang marka na kakaiba, 3 maliit na bilog, parang 3 daliri na dumampi sa basang tinta at naiiwan ang marka. Ang 3 marka ay naging simbolo sa kanilang isipan, maliit ngunit mabigat. Sa likod ng isa sa mga pader, may naiwang piraso na notebook, isang linya lamang ang nabasa doon. Kung uwi, huwag magtingin pabalik. Ang babalang iyon ay hindi lamang babala, parang paanyaya na may kasunod na hindi pa ibinubunyag. Habang umusad ang mga araw, napansin nila ang mga maliliit na pagbabago sa kapaligiran. Ang mangga sa hardin ay unti-unti ring nagbago ang lasa, at ang ilan sa bunga ay tila may kabulukan sa loob. Ang mga dahon naman ay hindi pantay ang paglago. Ang mundong pisikal, para sa mga matatanda, ay nagsimulang magsalita. Sinasabi ang sarili nitong bersyon ng kuwento. Ang mga maliliit na palatandaang iyon, mga marka sa lupa, ilang pirasong tela, isang bagong tahi sa manika, ay nagiging microclues na hinihintay ng utak upang buuin ang mas malaking larawan. Isang umaga, nagbalik si Neneng na may dalang manika, ang perehong tela na kanina pa nakahiga sa aparador. May bagong tahi sa balikat nito, at may bahid ng pulang sinulit sa lig. Ang mata ng manika ay parang may bagong ningning. Ang bata ay hindi makapaliwanag kung saan niya nakuha, ngunit ang pagdating ng manika na may bagong tatak ay parang senyas na may nag-alaga o may nagbalik loob. Sino ang nag-ayos ng manika? Sino ang nagdulot ng bagong tahi? Sa gitna ng pag-uunawa, napagtanto ng ilan na ang makakabit na pahiwatig, ang pangalang Miguel, ang 3 marka sa bintana, ang babala sa notebook, at ang muli-muling lulebi ay hindi aksidente. Para kang nakakita ng sinulid na humuhugot patungo sa isang mas malaking tela. Sa bawat paghila, may lumilitaw na bagong hibla. Ngunit bago pa man lubos nilang maunawaan ang sinulid na iyon, may isang bagay na sumirit sa gitna ng katahimikan. Isang piraso ng pepel na natanggay ng hangin at dumikit sa sapatos ni Neneng. Nang buksan nila ito, nakita nila isang salita, isang pangalan, na nagdudulot ng pagngingit-ngit sa dibdib ng sinumang nakabasa. Bago nagtapos ang gabi, habang ang ulan ay kumikiskis sa bubong at ang hangin ay nagdadala ng malamig na amoy ng lupa, naramdaman ni Aling Rosa ang isang banayad na haplo sa kanyang braso, hindi mula sa hangin, kundi parang mula sa isang kamay na nag-aanyaya. Ang haplos iyon ay tila nagsasabi ng isang bagay na hindi pa sinasabi ng mga liham o marka. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Sino ang may hawak ng pulang sinulid? At handa ba siyang isiwalat ang buong kuwento? Ang mga liham na natagpuan sa lumang notebook ay hindi basta tala ng damdamin. Sila ay mabibigat na piraso ng buhay ni Luz Viminda. Nang binuksan ni Aling Rosa ang mga pahina, hindi siya napigilang manahimik.
Bawat salita ay parang bumabagsak na patak ng ulan. May timplan pagnanasa at pangamba na humahaplos sa balat. Miguel, paulit-ulit na inilalagay, hindi tulad ng biro, kundi parang panalangin at bangungot na sabay. May mga pangungusap na napuputo, may tinta na parang pumuputok dahil sa luha, may linyang nagtatapos sa gitna ng salita. At doon tumitigil ang pag-iisip mo, nagtatanong kung ano ang kasunod. Habang binabasa niya ng mabagal, dumampi sa paligid ang pakiramdam ng buong barangay, hindi sa katawan, kundi sa bigat ng usapan. Naalala niya ang isang gabi ng malakas na ulan, ang liwanag na kumikislap sa bintana, ang mga kapitbahay na nakayuko sa kanilang pintuan, at ang huling tawa ni Luz Viminda na nagsimulang maging alaala. Bakit iniiwan ang mga gamit? Tanong ni Aling Rosa sa sarili. Ang sagot ay parang usok, nakikita, ngunit hindi nahahawakan. May mga pahiwatig, isang singsing, isang piraso ng tela, mga bagay na tila simpleng gamit ngunit nagiging susi sa isang pinto na ipinagkaitan ng panahon. Nagpasya ang ilang kababaihan na muling humukay sa hardin, at nang mabunot ang maliit na kahon, ang mundo ng mga nanonood ay tila huminto saglit. Ang kahon ay naglalaman ng dalawang bagay lamang. Isang singsing na may bakas ng pagkasyut at isang punit na piraso ng tela na may bahid ng pula. Ang singsing ay hindi mamahalin, hindi iyon ang punto. Ang tela naman ay may amoy ng lumang pabango at ang hibla nito ay paunang patunay ng isang ugnayan. Sa pagkakita nito, may mga tingin na tumalon sa isa't isa. Kung may pagmamahalan, bakit natakot itong ilihim? Sa gilid ng mga sulat may nakita silang piraso na hindi tugma sa kamay ni Luz Viminda. Ang tinta at pagbaybay ay ibang-iba. Isang pahina ang naglalaman ng tatlong salita lamang. Hindi ako ang... At dito nagwawakas ang pangungusap. Ang linyang iyon ang nagpagulong sa mga haka-haka. May nag-amin, ngunit hindi kumpletong umamin. Kung may nag-amin, sino? At bakit hindi buo ang pag-amin? Ang isip ng mga tao ay madaling bumuo ng kuwento, ngunit ang mundo ay mas mapanlin lang kaysa sa simpleng pagtatapat. May lumitaw na pangalan, Miguel, na agad nagdulot ng alon sa baryo. Kilala siya, may pamilya, may tindahan sa kanto, at may reputasyon na malinis sa mata ng iba. Ngunit ang paglitaw ng pangalan ay parang usok na dumampi sa mukha ng mga tao. May ilan na nag-init ang ulo, may iba na tumigil at may nagdalang takot. Kung totoo ang ugnayan sa pagitan ni Luz Viminda at Miguel, ano ang ating gagawin? Kung mali naman ang akusasyon, sino ang mananagot sa pagkasira ng pangalan? Isang gabi, habang inulit ni Aling Rosa ang mga salita sa kanyang isip, lumabas ang isang bagong pahiwatig. May lumang recorder na itinago sa ilalim ng mesa. Pinindot niya ang play. At ang bahay ay napuno ng mahina ngunit malinaw na boses ni Luz Viminda. May pag-iyak na kasunod. Hindi ko na kayang itago. Ang pahayag ay hindi simpleng pag-iyak. Ito ay may bigat ng lihim at pakiusap na may kasamang takot. Ang mga nakikinig ay napigil ang hininga dahil ang boses ay nagbigay ng katunayan na may nag-aalala habang siya ay nabubuhay. Pagkatapos ng pag-play, napansin ni Aling Rosa ang isang maliit na marka sa likod ng notebook, isang mapuro na guhit na nagmumukhang numero. Hindi ito basta marka, ito ay parang code o oras na naghihintay ng tamang sandali. Ang kaluluwa ng lugar ay parang kumakabog, may orasan na hindi natigil. Habang hawak-hawak niya ang recorder, pumasok sa kanyang isip ang isa pang tanong. Kung ang boses ay nagsabing hindi ko na kayang itago, bakit itinago pa rin ang bagay sa ilalim ng bato? Sino ang nagtabon at ano ang kanilang kinatakutan? Sa pagdaan ng mga araw, naramdaman ni Aling Rosa na may mga mata na sumusubaybay hindi lamang sa kanya kundi sa bawat galaw. Sa isang gabi, may kumislap sa bintana ng lumang bahay, liwanag na umalindog, dumarating at nawawala na parang hinahaplos ang hangin. Sa loob ng bahaging iyon, may tila maliit na bagay na gumagalaw. Isang piraso ng tela, lumilipad ng parang may sarili nitong leyon. Ang eksenang iyon ay nag-iwan ng pakiramdam na may isang kwento pa na hindi pa napipinturahan ng dulo. At habang hawak ni Aling Rosa ang recorder sa kaniyang palad, may isang pangalan na muling sumilip sa kanyang isipan.
isang pangalan na maaaring magpabago ng lahat. Sa pader ng lumang silid, may nakasulat na pangalan, malalaking titik na sinulat gamit ang madilim na bagay, parang tinta na tumulo. Miguel nang makita ni Aling Rosa ang mga titik na iyon. Tumigil ang mundo sa isang sandali, hindi dahil bagong pangalan ito, kundi dahil sa paraan ng pagkakasulat. Maligalig, parang galit na nakaukit sa dingding. Inusisa niya ang bawat kurap ng tinta at nakita ang maliliit na marka, tila daliri na humawak at kumapit. Ang kanyang amigdala ay nagpadala ng maalarmang pahiwatig, at ang puso niya ay tumalim para mas makinig. Sa ulap ng lampara, lumilitaw ang bawat bakas at tila may nag-iiwan ng bakas na nangangailangan ng tugon. Si Miguel ay pangalan na kilala sa bawat paso ng baryo, ang tindero sa kanto, ang kabiyak sa bayan, ang tao may mabuting ngiti sa harap ng altar. Kaya nang mabasa iyon sa dingding, ang incongruence ay nagdulot ng matinding tensyon. Aano nagkakaroon ng malupit na marka ang isang pangalan na araw-araw na nakikita ng mga tao? Ang utok ng mga nakakita ay kusang naghahanap ng paliwanag. Ang hippocampus ay nagtatala ng detalye at ang isip ay pumupuno sa puwang. Ngunit ang mga puwang na ito ay sinadya. Mga butas ng impormasyon na hinihintay ng paglalantad. Sa ilalim ng pangalan, may mga gasgas na tila sinubukang burahin ang guhit, mga bakas na sinubukang takpan. Malapit naman ay naiwang piraso ng tela na may pulang sinulid, parehong hibla na nakita sa kahon na kinalkali nila. Ang tela, ang marka, at ang pangalan ay nakakaroon ng ugnayan na hindi basta pagkakatugma. Ang isip ay nagwugnay. May aksyon, may intensyon, at ang mga bagay ay parang nagsusulat ng mas malaking panimula ng kwento. May napunit na litreto sa sahig, mukha ng isang lalaki na hindi kumpleto. Bahagi ng mukha ang nawawala. Sa likod ng piraso may tinta, para kay Miguel. Hindi malinaw kung itinago o hindi naipadala. Ngunit sapat ito upang mapukaw ang curiosity gap. Kung may sulat na naglalayong makarating, bakit ito napunta sa sahig at bakit napunit? Ang puwang na iyon ang nagpapalakas ng pagnanais na malaman ang kasunod. Naglakad si Aling Rosa papuntang tindahan ni Miguel, hindi para umarestuhin, kundi upang pakinggan ang kanyang bersyon. Nakita niya siya na abala, may bahid ng pagod sa mga meta, at sa bawat kanyang kilos ay may maliit na pahiwatig ng pag-iwas. Isang paa na hindi kumikilos ng buo sa pagharap. May nakita ako sa bahay, mahinang sabi ni Aling Rosa, at hindi naman tumanggi si Miguel na makipag-usap. May luha sa dulo ng kanyang paningin na nagmumungkahi na may itinatago man siya. May bigat na dinadala ring niya. Habang nag-uusap, may dumaan na lulabi sa hangin, mahina, malinaw na pamilyar, at sa mismong tono ng awit ay nakaroon ng mismatch. Ang aliw na dapat idulot ng kanta ay nawi sa kirot. Ang incongruence na ito ay isang taktikan pagkapukaw ng aman pansin, sapagkat ang utek ay nag-aalala kapag ang inaasahan ay hindi tumutugma sa naririnig. Ang mga kapitbahay ay nakikinig at walang makapabigil ng hinala, ngunit may ilan na nanindigan. Maghahanap sila ng ebidensya bago maghusga. Kinabukasan, may natuklasang bagong piraso, isang lumang recorder na muling tumugtog ng boses ni Luz Viminda. At ang pahayag ay maikling ngunit malaproklamasyon. Hindi ko na kayang itago. Ang linya ay tulad ng bomba na emosyon. May pagtatapat mula sa boses ng gayo'y wala. At ang pahayag ay nagbubukas ng bagong tanong. Bakit itinatago kung kailan siya pa mismo ang nagsabi ng paghahayag? Sino ang nagpatong ng katahimikan sa sinabi niya? Sa pag-aaral nila ng mga bakas, napansin nilang may kakaibang toli sa dingding. Mga maliit na tuldok at guhit na parang pattern. Nakita rin ang bagong tahi sa manika ni Neneng at ang pulang sinulid na umiugnay sa punit na tela at sa litreto. Ang utok ng mga naghahanap ay nagtatala ng koneksyon. Ang koleksyon ng maliliit na detalye ay unti-unting bumubuo ng tela ng isang relasyon, isang lihim na ugnayan, isang pangakong hindi natupad, at isang pagpipigil na nawi sa suspect. May mga nagsisimulang maglakad papalapit kay Miguel upang magtanong ng tahimik. Ilan sa kanilang boses ay may pagkasuklam, ilan na may pag-aalala. Sa isang sandali, napansin ni Aling Rosa ang isang lihim na tingin sa mga mata ni Miguel. Hindi pagtatanggol, kundi isang malayong pag-alala.
May maliit na pahiwatig sa kanyang mga kamay, ang isang marka ng pag-aahit, isang bahagyang pilit na tila sinubukang itago. Ang mga pahiwatig ay sapat upang palakasin ang suspetsa, ngunit hindi pa sapat upang makumpleto ang kuwento. Isang gabi, nang tahimik ang baryo at ang ilaw ng buwan ay tila lumulubog sa labas ng bintana, may nag-iwan ng isang piraso ng pepel na nakaipit sa pagitan ng hagdang bato. Nang buksan nila ito, may nakasulat, isang maikling pangungusap na tulad ng isang paghingi ng paumanhin, ngunit walang pirma. Ang pagkakaroon ng isang mensaheng iyon, walang nagngangalang kumakapit, ay nagpataas ng tensyon. May nagsisisi, may tumatakbo sa pagnanais na ilabas ang katotohanan, ngunit may natatakot din. Ang gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Aling Rosa ang pangalan sa dingding, naalala niya ang isang linya mula sa isang lumang awit. Ang katotohanan ay tulad ng ilaw. Maaari mong itago ito sa loob ng puno, ngunit darating ang araw na sisikat din ito. Ngunit bago sumiklab ang liwanag, may kailangang gawin. Isang silid pa ang kailangan buksan, isang taong kailangan hingan ng sagot, at isang lihim na naghihintay ng pag-iral. Sino ang nagbuhat ng katahimikan? At bakit? Sa araw na iyon, tila mas mabigat ang hangin sa paligid ng bahay. Ang mga dahon ng puno ng mangga ay hindi na sumasayaw gaya ng deity. Bakus, gumagalaw sila na parang may inaasahan, may pag-aalinlangan. Habang papalapit si Aling Rosa sa pinto ng ikalawang silid, ang silid na matagal nang nakakandado, naririnig niya ang tila mahina at pabalik-balik na tunog. Tuk, tuk, tuk. Walang taong nakikita, ngunit may malinaw na ritmo, para bang may gumagalaw sa loob, sumusubok na magparamdam. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng hawakan niya ang doorknob, at ang kalamnan ng lig niya ay kusa ng humigpit, parang pinipigil siyang pumasok. Sa isang iglap, bumukas ang pinto nang hindi niya tuluyang inikot ang seradura. Ang silid ay may kakaibang lamig, hindi dahil sa hangin kundi dahil sa presensya. Isang lamig na tila may alaala ng pagdurusa. May kortinang kulay gatas na bahagyang pumipigla sa bawat ihip, at sa sahig ay mga lumang laruan. Isang manika na may punit na pisngi, isang leta ng gatas na may kalawang, at isang maliit na notebook na nababalutan ng alikabok. Kinuha ni Aling Rosa ang notebook at habang hinahaplos ang tekip nito, sumingaw ang amoy ng lumang tinta at pulbos ng kahapon. Binuksan niya ito sa gitnang pahina. Ang sulat kamay ay payak, parang sulat ng bata, ngunit bawat linya ay puno ng pagsisisi. Kung maririnig mo ito, hindi ko na alam kung ano pa ang tama. Inilik kong itago, pero hindi ko na kaya. Patawarin mo ako, walang lagda. Ngunit sa dulo, isang pirma ng isang titik lamang, M. Ang mga mata ni Aling Rosa ay kumapit sa huling linya at sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay nagbukas ng imehe. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, may boses ng isang batang umiyak sa likod ng bakuran at may aninong dumaan, bitbit ang isang kahon. Hindi niya iyon binigyang pansin noon. Ngunit ngayon, habang binabasa ang pahinang iyon, nararamdaman niya ang mabigat na panghihinayang. Sa labas, narinig niyang tinawag siya ni Miguel. Ang boses nito ay may halong panginginig, hindi galit, kundi pagkalito. Aling Rosa, sabi niya, may nakita rin ako. Sa kanyang kamay ay isang piraso ng basag na salamin, at sa likod nito ay may nakasulat na pangalan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parehong sulat sa dingding at sa notebook. Ang pagkakapareho ay parang selyo ng isang katotohanang matagal nang nakatago. Lumapit siya at sa paghawak nila sa parehong salamin, napansin nilang may nakaukit sa gilid nito. 15 ng October. Ang araw na iyon ay pamilyar kay Miguel. Iyon ang araw na nawala si Luz Viminda. Ang kanyang paghinga ay humaba at ang tibok ng kanyang puso ay naging parang tambol ng pag-amin. Hindi ko siya sinaktan, halos pabulong niyang sabi. Pero may alam ako. Ang tinig na iyon ay hindi simpleng pagtatapat. Ito'y parang pagbitaw ng isang pader na matagal nang pinipigilan. Sa mga mata ni Aling Rosa, may nakitang lalim ng takot at kasabay nito, isang kakaibang liwanag ng katotohanan na gustong makawala. Ngunit bago pa siya makapagtanong, isang mahinang tunog ang umalingaw mula sa loob ng bahay, isang musika.
parehong melodiya ng lullaby na una nilang narinig. Ngunit ngayon, malinaw na may kasamang tinig ng babae. Kung maririnig mo ako, huwag kang matakot. Parehong napatigil sina Miguel at Aling Rosa. Ang boses ay malinaw, hindi mula sa radyo, hindi mula sa labas, mula ito sa mismong dingding ng silid. Tumakbo sila sa direksyon ng tunog, ngunit habang papalapit, himina ito hanggang sa halos pabulong na lang. Naririto pa ako. Ang kanilang mga tingin ay nagtagpo at sa pagitan ng mga ito, isang pahiwatig ang bumuo. Marahil, hindi pa tapos ang lahat. Ang bahay ay hindi lang tahanan ng alaala. Ito'y sisidlan ng isang pangako, isang kasalanan, at isang kaluluwang naghihintay ng paglaya. Habang pinipilit nilang intindihin ang narinig, biglang sumiklab ang ilaw ng lampara. Mabilis itong nagningning, sumabog ang liwanag, at sa kisapmeta ay may lumitaw na anino sa dingding. Isang siluetang nakatingin sa kanila. Ang paligid ay nabalutan ng halumigmig, at ang hangin ay may amoy ng nasusunog na kandila. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman ni Aling Rosa ay kakaibang awa. Ang aninong iyon ay hindi mukhang nagbabantang espiritu, parang may gustong sabihin, parang may hinihinging tulong. Luz Viminda, mahinang tanong niya. Wala siyang tugon, pero ang hangin ay tila gumaan. At sa isang sandali, narinig niya ang pabulong na tinig sa likod ng kanyang tenga. Hindi siya ang dapat mong katakutan. Tumalikod siya, ngunit wala siyang nakita. Tanging ang basag na salamin at ang mga titik na kumikintab sa dingding. M at L, parang nagsasama sa gitna ng liwanag. Sa labas ng bahay, tumila ang ulan, ngunit sa malayo, may isang tao na nakamasid mula sa ilalim ng puno, nakashoot ng lumang barong, may hawak na rosaryo, at nakatingin diretso sa kanila. Sino siya at bakit pamilyar ang kanyang anyo? Sa pagluha ng gabi at pagsalubong ng unang liwanag, nagbukas ang lahat ng pinto na matagal nang nakapikit. Ang mga tao sa San Miguel ay nagtipon sa harap ng lumang bahay, dala ang kanilang takot at pag-asa. Si Aling Rosa, may baw ng lumang papel at recorder sa kanyang bisig, ay tumayo sa gitna ng grupo habang si Miguel ay lumapit na parang isang lalaki na sinuntok ng kanyang konsensya. May katahimikan na naglalaman ng bawat tanong. Ang hangin, parang nag-aalala, ay humahalik sa balat nila. Dahan-dahan hinukay nila ang isang sulok ng hardin at nadukot ang isang maliit na kahon na pinapitungan ng lupa at uga. Sa loob, isang lumang rosaryo, piraso ng tela na may pulang sinulid, at isang maliit na boat ng pabango na may natitirang pang-alaala ng halakhak at luha. Ang mga bagay ay hindi lamang gamit, tila silang nagpapatunay ng pagkakabit ng dalawang buhay, isang lihim na ugnayan na may bakas ng saya at pangungulila. Nang hawakan ni Aling Rosa ang rosaryo, ang mga butil nito ay parang nagbabalik ng isang pag-alaala na matagal nang nakabaon sa dibdib. Habang iniaahon ang kahon, may dumaan na malamig na simoy at isang awit ang sumalubong. Malambing, puno ng pagsisisi. Ang anino na dahan-dahang lumapit ay hindi nagbanta, naganyaya. Sa sandaling iyon, napagtanto nila, ang kasalanan ay komplikado. May mga kilos na nag-ugat sa takot, pag-ibig at pagpigil. Ang utok ng mga nakikinig ay nagpakita ng kakaibang pagnanais na mag-ugnay ng mga detalye. Ang pulang sinulid sa tela, ang marka sa dingding, ang lulebi na paulit-ulit na bumabalik. May natagpuang papel sa dingding. Hindi lahat ng tinig ay katunayan. Ang linyang iyon ay nagbukas ng isa pang tanong. Ilang boses ba ang nasa likod ng kuwento? May ibang nagsasalita dahil sa takot, may ibang dahil sa pagnanais magtago. Ang katotohanan ay tila nagtatago sa pagitan ng mga pangungusap. Sa puso ni Aling Rosa, may lumabas na alaala ng guro na naglilinis ng pisara, na maliliit na kamay na nag-aabot ng candy, ng halakhak na nagumapaw sa silid-aralan. Ngunit ano ang nangyari sa likod ng mga ngiti noon? Nagsimulang kumalat ang iba pang kwento mula sa nakaraan. May nagsabing nakita si Luz Viminda kasama ang isang babae sa tabing ilog. May nagsabi naman ng isang matandang lalaki na palaging nagdarasal. Ang mga kwentong iyon ay hindi kumpleto, ngunit bawat isa ay nagdadagdag ng kulay at anino sa larawan. May lumang sulat na may tinta at marka ng halik. Ang salitang patawad ay malinaw na nakausok sa papel.
Ang salito ay nagdulot ng luha at pag-aalinlangan. Sino ang humingi ng tawad? At kung may nagmakaawa, kanino niya ito ibinigay? Ang pag-amin ni Miguel ay mahinahon at puno ng bigat. Hindi ako ang pumatay, ngunit nagkulang ako. Ang pangungusap niya ay hindi paglilitis kundi pag-amin na katahimikan. Ang hindi pagsalita niya noon ay nagdulot ng sugat. Sa mga mata niya, nakita ni Aling Rosa ang taong may dalang hiwaga, hindi isang salarin na inaagaw ang hangin, may pagkasifeyo at pag-asa. May pagkasabik din sa kanyang tinig, isang pagnanais na may tama ang mali, ngunit may takot sa mga kahihinatnan. Sa paglipas ng gabi, isang bata ang naglakad patungo sa pintuan ng bahay at inihatid ang manikang deity ay punit. Ngayon ay may bagong tahi at kumikislap ang Maita. Ang pagbalik ng manika ay parang signatura ng isang lihim na pag-aalada. Hindi nila alam kung sino ang umeyos nito, ngunit ang kilos ay tila paumanhin. Ang bata, si Neneng, tumingin kay Aling Rosa at sa mga matatanda at nagtanong ng may tapang na hindi angkop sa kanyang edad. Bakit hindi natin sinasabi ang totoo agad? Ang tanong ay tila nagbukas ng hangganan sa pagitan ng pagdurusa at pagpapatawad. Sa huli, tumayo si Aling Rosa at naglagay ng maliit na kandila sa harap ng pinto. Hindi ito ritual ng paghihimagsik, kundi pag-aalay ng pag-alaala, isang tahimik na paghingi ng liwanag. Habang ang apoy ay dahan-dahang kumikislap, ang hangin ay nagdala ng pabulong na tinig. Kung ako'y naririto pa, huwag ninyo kaming husgahan ng hindi alam ang lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi nag-utos, kundi nag-anyaya sa pag-unawa. Ngunit bago sila tuluyang umalis, may napansin si Aling Rosa na hindi napapansin ng iba. Sa ilalim ng hagdan, may natagpuang maliit na piraso ng pepel, kalahating nasunog sa gilid. Nang ito'y buksan, may isang pangalan lamang na bumungad, isang pangalan at isang titik, LM. Ang kombinasyon ay nagbigay ng kakaibang bigat sa sahig. Parang sinasabing may kasama pa sa kasaysayan na hindi pa tumitindig sa harap. Ang tanda ay naghahatid ng isang bagong imahinasyon, dalawang inisyal na nagsasanib ng lihim at pangakong hindi matapos. May panibagong tanong na nananahan sa kanilang mga puso. Bakit nasunog ang gilid ng pepel? Sino ang nagtatangkang itaboy ang isang bahagi ng kuwento? Bago tuluyang lumisan ang mga tao, may humaplo sa balikat ni Aling Rosa, hindi mula sa hangin, kundi parang mula sa isang kamay na nag-aanyaya. Nang lumingon siya, wala siyang nakita kundi ang bakas ng paa sa alabok, dalawang hanay ng marka, tila naglalakad palayo, at isang malabong ngunit matibay na paghanda sa isip niya. May taong umuwi na may dalang bigat, may lihim na naglalakbay sa dilim. Ang gabi ay humupa, ngunit nanatiling nakabitin ang mga tanong. Sino ang kasama sa mga initial? Ano ang ibig sabihin ng pahinang nasunog lamang bahadya? Bakit may mga tinig na nag-aanyaya ng pag-unawa? Habang ang mga ilaw ng baryo ay unti-unting sumasalin sa dilim, may isang maliliit na palihim na marka sa sulok ng pepel ang nagmumungkahi na may susunod na hakbang. Isang silid na kailangang buksan, isang tao na kailangang tanungin ng buong tapang. At sa pag-uwi ng bawat isa, alam nila na ang tunay na paglalakbay ay hindi nagtatapos sa isang gabi. May pahinang kailangang buksan at may kwento magpapabago ng pananaw.